Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Isa na naman pong pagkakataon ang binigay sa atin ng Lord upang tayo po ay makapakinig ng kanyang mga salita sa oras na ito. Mga kapatid, nagpapatuloy po tayo sa talakayan patungkol po sa pananalangin at sa oras na ito, muli samahan niyo po ang inyong lingkod upang talakayin natin ang mensahe ng Panginoon na may pamagat po na nadedma ka ba? Mga kapatid, nasubukan nyo na po ba na nadedma? O kayo po yung nandedma ng ibang tao? Alam niyo po yung salitang dedma, galing po yun sa English word na sinorkat lang po ng mga Pilipino na dead malice. Ayan. O sa ibang English word, ang ibig sabihin po nun ay ignore o hindi pinapansin o binabaliwala. Yun po yung salitang dedma. Yung dedma po mga kapatid, isa lamang po yan sa mga napakaraming mga shortcut na salita na ginagamit natin katulad ng OA, di ba? OA, ano pa ba yung KJ, Killjoy, ano pa ba yung nega. Pag sinabi, ang nega mo naman, ibig sabihin, napaka-negative mo mag-isip. At ito yung isa sa pinaka-paborito ng mga Kristiyano, yung salitang pas. Pinaikli nila yung salitang pastor. Ang tawag na nila sa pastor nila ngayon, hindi na pastor, kundi pas. Kasi nga mahilig po tayo sa shortcut. Anyway mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon sa oras na ito ay yung mga dahilan kung bakit minsan ay dinededma ng Diyos ang ating mga pananalangin sa kanyang harapan. Alamin natin kung ano-ano po yung mga nagiging hadlang para sagutin ng Diyos ang mga panalangin natin at mga pagtawag sa Kanya. Ang panalangin mga kapatid, tanda natin hindi lang nakukuha yan sa pag-iyak-iyak, pagluhod-luhod, kundi yung nararapat at ayon sa kalooban ng Diyos na pananalangin. Tinitingnan po ng Panginoon yung puso natin. Kaya samahan niyo po ako, maikli lamang po ito, 4 na bagay na nagiging dahilan kung bakit po hindi pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Number 1, ang sabi ko rito, kasalanan. Ang kasalanan po ang pinakauna at pinakamabigat na dahilan kung bakit dinededma ni Lord ang prayers natin. Isipin natin po ito mga kapatid. Ano-ano yung mga prayers natin sa kasalukuyan na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ni Lord? Naisip nyo na po ba? At isipin na rin po natin to. Baka kaya hindi sinasagot ni Lord yung prayer mo ngayon dahil meron po tayong kasalanang ginagawa sa sikreto, sa lihim, na tayo lang ang nakakaalam. Kaya siguro hindi tayo pinapansin ni Lord sa mga panalangin natin kasi meron pong hindrance na nagpipigil sa Panginoon para sagutin niya yung panalangin mo sa Kanya. Tayo lamang po makakasagot niyan. At huwag nating isipin na kaya hindi sinasagot ng Panginoon ang prayers natin kasi nasa waiting mode tayo. Nag-aantay lang tayo. Hindi po yun. Minsan, hindi lamang po dahil sa waiting tayo, kundi talagang wala tayong maaantay sa Lord kasi nga po namumuhay tayo sa kasalanan. Tanggalin po natin yan, yung kasalanan na yan, at makikita po natin ang pagsagot ng Panginoon sa buhay natin. Okay lang po yung mag-wait tayo, okay lang na mag-antay tayo, pero alamin din natin sa sarili natin, ano ba mga aspeto sa buhay ko na nakaka-apekto sa aking prayer life. Baka naman meron akong kaaway, baka meron pa akong hindi napapatawad na tao. Kaya hanggang ngayon hindi sinasagot yung prayer ko ng Lord.
Yun po yung mga dapat nating isipin. Kasi napakalaki po ng impact ng kasalanan when it comes to our prayer life. Samahan niyo ako basahin sa aklat po ng Isaiah chapter 59 verse 2. Katulad ng binasa kanina, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear." Ngayon po, ang kasalanan po, yan po ang nagiging dahilan para itago ng Diyos ang mukha niya sa atin at hindi niya tayo pakinggan. Napakaliwanag po yan. Proverbs chapter 15 verse 29, ang sabi rito, "The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous." Sa Tagalog, ang sabi niya, malayo siya sa mga makasalanan, pero pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng matuwid. Kaya kung gusto po natin, hindi tayo i-deadman ng Lord, maging matuwid po tayo sa harapan niya. Sundin natin ang mga kalooban niya sa buhay natin. Maging honest po tayo sa Diyos. At maging honest din tayo sa mga sarili natin. Upang sa gayon, ay maging transparent tayo sa Diyos at makita ng Diyos na nagpapakababa tayo sa kanyang harapan. Tanggalin natin yung mga kasalanan na nagiging dahilan na dinededma tayo ng Panginoon. Kasi kahit po umiyak-iyak ka dyan, katulad yung sinasabi doon sa Micah chapter 3 verse 4, yung mga tao to na nagpe-pray, umiiyak pa sa Panginoon. Sabi rito, "Then they will cry to the Lord, but He will not answer them. He will hide His face from them at that time, because they have made their deeds evil." Yung mga gawa nila masasama, sabi rito. Kaya kahit umiyak-iyak ka dyan, maglupasay ka man sa lupa, magtumbling ka man dyan, manalangin, kung hindi ka nagbabago at hindi ka nagpapabago sa Diyos, hindi po sasagutin ni Lord ang prayer natin. Number 2, yung tinatawag po na pabigla-bigla. Yung impulsive. Minsan po ba impulsive tayo mag-pray? Napakarami po nito. Yung ganitong ugali, lalo na sa church. Yung akala mo nagmamadali lagi makipag-usap. Yung akala mo minsan ang kausap nila lang, tropa lang nila. Kung makipag-usap, wala man lang kamodo-modo. Wala man lang karespeto sa Diyos. Yung kala mo meron siyang utusan, tapos sasabihin nila, "Oh, Jesus Christ is my King, my Savior, my Lord." Pero pag nag-pray, pag ina-address nila si Lord, hindi naman tunog King ang kausap. Hindi naman tunog hari ang kausap. Parang kumpare niya lang doon sa kanto ang kausap niya. Pag nananalangin tayo mga kapatid, see to it na ginagalang natin ang Diyos sa pananalangin natin. Nire-respect natin siya. Sinasamba natin siya. Pinapasalamatan natin siya. Hindi yung puro puro tayo request. Hindi man lang natin ma-acknowledge yung mga kung sino siya sa buhay natin. Kung gaano siya ka-powerful. Kung ano yung mga ginawa niya sa buhay natin. And then saka tayo mag-request. Dapat ganun tayo mag-pray. Hindi yung puro na lang ang prayer natin, ang laman, puro lang request. Alam niyo, naalala ko noon sa Channel 2, merong palabas. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung palabas na yun. Doon na, na pasimula yung tawag nila sa Lord. Ang tawag nila kay Lord, bro. Nakakala mo ba naman parang kapatid mo lang yung Diyos? Mag-ingat po tayo dito mga kapatid. Tapos sasabihin nila, bahala na si bro. Sino si bro? Huwag mong gagawin bro ang Panginoon. Wala sa mga apostol na tumawag sa Diyos Ama na bro. Ang sabi nga ni Christ, ganito kayong mananalangin. Sinabi niya ba,
bro namin na nasa langit. Walang ganun. Pero mga tao, yun ang tinuturo sa social media at sa TV. Mag-ingat po tayo dito, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 5, verse 2, may babala po sa atin pagdating sa pakikipag-usap sa Diyos. Ang sabi rito, be not rash with your mouth, nor let your heart be hasty to utter a word before God. For God is in heaven, and you are on earth. Therefore, let your words be few. Kapag tayo nagbibitaw ng prayer, alalahanin natin kung ano yung kalalagyan natin, kung nasaan tayo. Nandito tayo sa mundo. Ang kausap natin nasa langit. Ang kausap natin yung pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat. Yung Diyos na hindi mo pa alam yung pinagpipray mo, hindi mo pa nasasabi, alam niya na. Tingnan mo yan. Kung yung presidente nga, bastusin mo lang, papakulong ka na ha? Paano pa kaya yung Diyos? Pag nananalangin tayo, nababastos natin siya minsan. Dahil sa pabigla-bigla nating mga sinasabi sa Kanya. Wala man lang kagalang-galang. Be slow to speak. Be slow to talk to God. Hindi yung nagmamadali tayo lagi. Think before you say something. Wag yung lagi po tayong parang hinahabol. Lagi tayong nagmamadali. Psalms 139 verse 4. Ang sabi roon, even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. Alam na ng Panginoon Yung prayer natin, bago pa natin sambitin sa Kanya, tapos pabigla-bigla ka ng pananalangin. Manalangin po tayo ng maayos, ng organisado, ng may respeto sa Diyos. Huwag yung parang hinahabol-habol lagi tayo. Alam niyo po, noong 1995, merong taong tinaguri ang the fastest talker. Pinakamabilis daw po siya na magsalita. Siya po ay si Shannon. Ayan. At natala po sa Guinness Record, nakapagsalita po siya ng 655 words per minute. Sobrang bilis po nun. Sa isang minuto, napakadaming salita po yun. Ganon tayo minsan pag nagpipray, di ba? Ang bilis natin mag-pray. Kala mo, nakikipag-competition tayo sa World Guinness Record. Huwag ganon po ang prayer natin. Magdahan-dahan tayo at isipin natin yung sasabihin natin bago natin to sabihin. Matthew chapter 12, verse 36. Sabi ron, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Careless tongue. Hahatulan po yan ng Panginoon pagdating ng araw ng pag-uukom. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga pananalita. Sa larangan ng pananampalataya, alam niyo po kung saan tayo dapat magmadali. Basahin ko po. Sa James chapter 1 verse 19, ang sabi rito ni James, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Doon po pala dapat tayo magmadali. Magmadali po tayong makinig. Hindi po magmadaling magsalita. Quick to hear, ang sabi ni James. Hindi yung bibig ang dapat mabilis, kundi yung tenga natin sa pakikinig. Minsan kasi, hindi pa natin napapakinggan, nagsasalita na tayo. Diba? Yung mga tao po na sabatera, yung hindi pa nila alam kung ano yung pinag-uusapan, nakikijoin na sila sa usapan. Kung gusto po natin magmadali tayo makinig, hindi salitaan. The more you speak, the more you make mistake. Tandaan po natin yan. Proverbs chapter 18 verse 13, ang sabi rito, if one gives an answer before he hears,
It is his folly and shame. Ang tao daw po na nagbibigay ng sagot bago pa siya makinig ay isang mangmang. Mangmang po ba tayo mga kapatid? Pag tayo nagpipray sa Lord? Pabigla-bigla po ba tayo? If you want God to answer your prayer, learn how to be respectful when it comes to talking with Him. He wants a person with a careful mouth and a sensitive mind. Tandaan po natin ito mga kapatid. Number 3, bagay na nagiging dahilan ng hindi pakikinig o pangdededma ng Lord sa ating mga prayer, pabago-bago. Sa English, inconsistent. Walang maayos na plano sa buhay. Yung tipong kahapon, ang prayer mo sa Lord, gusto mo maging doktor. Ngayong araw na to, nagpray ka sa Lord, gusto mo na lang maging konduktor. Pabago-bago. Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba talaga yung gusto mong ipag-pray? Ayaw ni Lord yung pabago-bago. Ayaw ni Lord yung walang isang salita. God ignores a doubter. Yung mahilig mag-doubt. Ini-ignore yan ng Panginoon. Yung pray ka ng pray sa Lord, pero pabago-bago pa iba-iba ang iyong mga sinasabi na gusto mong gawin ni Lord sa'yo. Ang haba-haba pa naman ang prayer mo. Tapos, pagkatapos mo mag-pray, hindi mo naman pinaniwalaan, hindi ka naman nanampalataya na sasagutin ni Lord yung prayer mo. Sayang lang yung laway, sayang lang yung oras na pinag-pray mo sa Lord na napakahaba. James chapter 1 verse 6, ang sabi rito, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Nakakita naman na siguro tayo nung alon sa dagat, di ba? Yung mga yan, unpredictable minsan may maliit, minsan may malaki, depende yun sa hangin. Alam niyo kung bakit po inihalin tulad ni Santiago sa alon yung mga nag-aalinlangan? Kasi po, katulad ng alon, di ba, tinatangay sila ng hangin, ganon din po ang mga nag-aalinlangan sa Diyos. Madali po silang matangay. Madali silang matangay ng mga stressor ng buhay o yung mga nakakaapekto sa kanilang mga emosyon. Diba? Wala po silang matibay na pundasyon at mababaw ang pananampalataya nila. Ganun din po. Diba yung alon? Hindi naman nag-i-steady yung alon Pabago-bago. May maliit, may malaki, may mabilis, may mabagal. Diba? Ang tawag nga po sa atin dyan sunod sa agos. May mga taong ganun yung kung saan yung mabilis ang agos, doon din sila. Kung saan yung direksyon ng agos, doon din sila. Laging galaw ng galaw. Laging unstable. Hindi marunong maging mapayapa. Hindi marunong maging kontento. Ganito ba tayo mga kapatid? Pag-isip-isipan po natin. Kaya siguro hindi pa rin sinasagot ni Lord yung prayer mo. Baka nakikita niya yung puso mo na pabago-bago. Sa verse 7 and 8, kung itutuloy natin, ang sabi doon, that person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Yung mga tao daw po na double-minded, yung mga tao po na unstable, huwag na tayong mag-expect na meron tayong matatanggap dahil wala tayong matatanggap. Alam niyo po, ang prayer, kahit napakaganda ng motibo mo, talagang napakalinis ng motive mo pag mag-pray ka. Subalit, kung double-minded ka naman at pabago-bago ang iyong isip, hindi ka pa rin papakinggan ng Lord. Bigyan ko kayo ng example. Isipin na lang natin to. Halimbawa si Haring David, nung hinirang siya maging hari sa Israel, nakapalit kay Haring Saul.
Tapos yung time na lalagyan na siya ng langis ni Samuel sa ulo, papahira na siya ng langis sa ulo. Tapos sabi ni King David, ay, you know what? Saka na lang ako saka nyo na lang ako pahira ng langis. Bukas na lang kaya siguro. Di ba? Tapos pagdating ng bukas, sasabihin na naman ni David, siguro hindi, ayaw ko na lang maging hari. Dito na lang ako, magpastol na lang ako. Tapos sa susunod na bukas, sasabihin ni David, ay, Propeta Samuel, sige na, pahiran mo na lang ako ng langis, okay lang. Gusto ko pala maging hari. Tingnan nyo, napansin nyo, yung pagiging inconsistent, di ba nakakainis? Naranasan na naman natin siguro maka-encounter ng taong pabago-bago. Di ba po, hindi maganda pakisamahan yung mga ganun. Nakakainis silang kausap. Paano pa kaya yung Diyos na nasa langit, yung Diyos na mas marunong sa ating lahat? Gusto ng Lord yung nananatili. Gusto ng Lord yung stable. Gusto ng Panginoon nag-i-stick lang tayo sa isang bagay na gusto natin. Pag nag-pray tayo, make sure na yung bagay na yon ay paninindigan natin. Lord, gusto kong makatapos ng school. Kahit mahirap ang buhay, Lord, gusto kong makatapos at makagraduate. Ganun. Hindi yung, Lord, gusto ko pong makatapos ng school, pero at the same time, gusto ko na po kasing magtrabaho ngayon. So, hindi ko po alam kung gusto ko talagang makapagtapos ng high school o magtatrabaho. Ang labo di ba? Ayaw ng Lord yung ganun. Gusto ng Panginoon yung mag-i-stick tayo sa gusto natin at sampalatayanan natin si Lord doon sa panalangin natin. Tayo ay maging still. Be still. Ang dami niyan sa Bible ng mga verses. Be still and know God. Diba? Sabi ni David. Alam niyo po, sa Bible, kung sino lang yung hindi still, kung sino lang yung hindi nananatili, si Satanas. Ang sabi po rito sa John chapter 8, verse 44, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Pakinggan niyo to. At hindi nananatili sa katotohanan. Ayan. Kasi po si Lucifer noon, nung hindi pa siya Satanas, nasa katotohanan siya Anghel nga siya ng Panginoon Pero ang problema ni Lucifer, hindi siya nanatili sa truth, hindi siya nanatili sa side ng Lord. Umiba siya, nagbago siya ng landas. Kaya yung mga taong pabago-bago, double-minded, unstable, yan ang gustong-gusto ni Satanas na ugali natin. Kasi ugali niya yun yun po ba yung gusto natin maging ugali natin? Pag nag-pray tayo kay Lord, mag-focus tayo kung ano talaga yung kailangan mo sa Kanya. Ipaubaya kay Lord kung tayo ay confused, kung tayo ay undecided. Kasi nga po, ang sabi ko nga rito, it is better to be undecided than to be unstable. Tandaan po natin yan. Number 4, at dito na po tayo magtatapos. Number 4, na bagay kung bakit na hindi sinasagot ni Lord ang prayer natin. Kasi po, napaka-OA natin. Ayan. Ginamit ko na lang po yung salitang OA para makarelate tayong lahat. Ano ba yung OA? Ano ba yung ibig sabihin dito? Exaggerated mo naman mag-pray. Napaka sobra-sobra naman mag-pray tayo sa Lord. Yung tipong hindi na realistic ang mga hinihiling mo kay Lord. Isipin mo yung natapos mong pinag-aralan pagiging cook, diba? Pagiging chef sa restaurant.
Pero ang inihiling mong trabaho na mahanap abogado. Ano yun? Magluluto ka sa korte? Lulutuin mo yung kaso ng kliyente mo? Ang alam mo, ang pinag-aralan mo, magluto ng sinigang, magluto ng fried chicken, tapos ang gusto mong, hinahanap mong trabaho, abogado. Diba? Napaka-unrealistic. At sana naintindihan niyo po yung ibig ko sabihin, ano? When we pray according to what we need, not the things we crave or we desire in this life. Huwag yung gusto natin o yung hilig ng laman natin. Ang ipag-pray natin sa Lord yung kailangan natin. Biruin mo, manghihingi ka ng Lamborghini o ng Ferrari. Tapos, yung bahay natin, isang kulog na lang, isang hangin na lang, matatanggal na yung bubong. Yung pambili muna ng bubong, yun muna ang ipag-pray mo sa Lord, saka ka mag-pray ng ibang bagay. Ano pa? Gusto mo, magkaroon ka ng malaking TV, di ba? 70 inches, ang laki nun. Para ka nasa sinihan nun. Gusto mo magkaroon ng TV na 70 inches sa living room mo. Ang problema, wala namang living room yung bahay nyo. Saan mo ilalagay yung TV na yun? Lord, sana makapag-asawa ako ng masipag, maglinis ng bahay. Naghahanap ka, nagpipray ka kay Lord na makahanap ka ng masipag na asawa na maglilinis ng bahay nyo. Pero ang problema mo, wala ka namang bahay na lilinisan ng mahanap mong asawa. Yun yung mga sinasabi natin, mga kapatid, na maging realistic tayo. Hindi yung nagpipray tayo ng mga hypothetical na mga bagay na hindi naman talaga pasok doon sa kailangan mo. Kaya mag-ingat tayo dyan, mga kapatid, at matuto po tayo maging kontento sa lahat ng bagay. Katulad nga po ng isang tao sa aklat po ng Proverbs chapter 30, ang pangalan niya po ay si Agur. Nagpray po siya ng ganito. Ang sabi rito, 2 things I ask of you, deny them not to me before I die. Remove far from me falsehood and lying. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is needful for me, lest I be full and deny you and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Tingnan niyo po. Kaya, maging katulad po tayo ni Agur, di ba? Ayaw niya maging mayaman, ayaw niya maging mahirap. Ang gusto niya yung maging kontento lang. Para sa gayon ay may pakita natin sa Diyos na sapat yung binibigay niya sa atin sa araw-araw. Tanda natin yung prayer na tinuro ni Christ sa atin. Ang sabi niya, give us our daily bread. Hindi sinabi ni Lord na pag nag-pray kayo, ganito kayo mag-pray. Give us our bread for the next 5 years. Hindi naman ganoon eh. Kaya tanda natin, mga kapatid, pag OA ang prayer mo, hindi po tayo papakinggan ng Panginoon. Kailangan natin maging realistic, kontento, maging satisfied, and always trust God with everything that we have and everything that we don't have. First Timothy chapter 6 verse 6 to 8, but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. Mga kapatid, bilang pagtatapos natin, ang sabi ko ganito. When it feels like God is not answering our prayers, do not immediately think that He is ignoring us.
sometimes we need to examine our hearts. Check natin yung heart natin. Tanungin natin, is there a sin na ginagawa ko sa buhay ko? Is there a doubt? Are we being impulsive? Are we asking for something unrealistic or outside or against God's will? Ito po yung mga bagay na pag-isipan po natin ngayong linggong darating. At nawa, sama-sama po tayo na matuto, na patuloy na tumibay at mas maging malalim pagdating sa ating prayer life sa Panginoon. Mga kapatid, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Iniiwan ko po ang kapayapaan ni Kristo sa ating buhay ngayong darating na linggo. God bless po sa ating lahat.